Medyo nakakulob at mabato rin ang bahaging napasukan niya, dahilan para konti lang ang hangin na pumapasok sa loob. Hinanap niya sa buong paligid ang hukluban. Sino ang nangahas na pumasok sa sagradong kuweba ko? Isang magaspang na boses sa may likuran ni Javier. Dumating ako para humingi ng petisyon sa mataas na saserdote. Tugon ni Javier sabay lingon sa likuran. Mula sa madilim na sulok, lumitaw ang isang matandang babae na kulay puti ang buhok at nangungulubot na ang mga balat dahil sa katandaan. Bagaman wala itong paningin, napakalakas naman ang kanyang pang-amoy. Alam niya kung anong klase ng tao ang pumasok sa teritoryo niya. Iabot mo sa akin ang iyong kamay. Lumapit naman si Barracuda para ibigay ang mga kamay kay Hashirama. Nagulat si Barracuda nang sunggaban siya ng hukluban at pagkatapos ay sininghot-singhot ng kamay niya na parang supot ng rugby. Nandiri si Barracuda, ngunit tiniis niya ito hanggang itinulak siya ni Hashirama ng may pagkakasuya. Naaamoy ko ang baho ng puot mo. Sambit ni Hashirama. Ano? Utot? Hindi naman ako umutot Ani ni Barracuda. Sabi ko puot, hindi utot. Ang tanga mong lapastangan ka. Aminin mo, bakit ka nandito? Tanong ni Hashirama. Pasensya na, pero wag ka munang magalit. Mali lang yata ang dinig ko. Pumarito ako ng payapa para sa isang pakikipagkaibigan patungo sa'yo. Paliwanag ni Barracuda. Sinungaling! Hindi ka kaibigan ng lumang relihiyon. Walang kaibigan si Hashirama liban lamang kay Raya Mondragon. Madiin na pagkakasabi ng hukluban. Mahusay kung ganon. Hindi nga nakakapagtakang pareho kayo ng utak. Panunuya pa ni Barracuda. Tahimik! Kilala kita, Abner. Ang iyong reyna ay hindi makakahanap ng lunas dito. Nagulat si Barracuda. Paano mo nalaman kung anong sadya ko rito? Ngumisi ng nakakaloko si Hashirama, sabay inikutan si Barracuda. Naganda si Barracuda sa binabalak gawin ng hukluban, ngunit ito ay huminto at tumayo sa harap niya. Ako ang kataas-taasang saserdote. Kinakausap ako ng isang hampas lupa. Hindi ka tanggap dito. Umalis ka na kung ayaw mong mapasama. Pagtataboy ni Hashirama. Nako, hindi ko magagawa yon hanggat hindi ko nakukuha ang sinasadya ko rito. Sagot ni Barracuda. Naglalakas loob ka bang kalabanin ako? Ang sinaunang saserdote laban sa isang mahinang salamangkero? Pangiinsulto pa ni Hashirama kay Barracuda. At gayon pa man kukunin ko pa rin sa iyo ang ipinunta ko kahit dumaan tayo sa dahas. Banta pa ni Barracuda. Ako isang nilalang ng lumang relihiyon. Hindi mo ko kayang patayin. Pagmamayabang ni Hashirama. Hinugot ni Barracuda ang kampilan ni Haring Jericho mula sa kanyang balabal at hinarap ang matandang hukluban na si Hashirama. Napangiwi sa takot si Hashirama nang maramdaman ang kakaibang kapangyarihan mula sa espada. Napaatras agad ito palayo kay Barracuda. Ang espadang ito ay mula sa hininga ng dragon at gagawin nito ang aking utos. Wika ni Barracuda. Wala kang kapangyarihang gumamit ng gayong sandata. Bagamat natatakot, mataas pa rin ang kumpiyansa ni Hashirama na hindi siya makakayang kantiin ni Barracuda mula mismo sa sariling teritoryo. Naghagis ng isang hiwa si Barracuda. Napahiyaw sa sakit si Hashirama at may tumulo na kulay berdeng dugo mula sa nahitis na braso. Ayoko magkasakitan pa tayo, Hashirama. Kaya sabihin mo na sa akin kung ano ang kailangan kong malaman. Ayaw kitang saktan hanggat maaari. Pakiusap ni Barracuda sa matandang huklubin. Nasa panganib ang reyna mo, Abner. Ang kanyang espiritu ay kinain na ng Tene Diaga. Isang nakataling pilak na gulong sa buong kawalang hanggan.
Sa ngayon, ang kanyang katawang lupa ay walang iba kundi isang walang laman na sisidlan na puno ng kalooban ng iba, ang mataas na saserdote. Lintaya ni Hashirama. Si Raya, Nasambit lang ni Barracuda. kapag natupad na ang kanyang layunin, itatapon niya rin iyon. Wika pa ni Hashirama. Tinutok bigla ni Barracuda ang kampilan kay Hashirama. Paano ko masisira ang gayumang ito? Seryosong tanong ni Barracuda. Tanging ang pinakadakila sa mga mangkukulam ang maaaring magtangka ng ganoong bagay. Mas lalong diniin ni Barracuda kay Hashirama ang kampilan. Ah! Muling napangiwi sa takot ang hukluban. Paano? Malakas na sigaw ni Barracuda. Dapat kang maglakbay sa cauldron ng Ariana Rhod. Doon kakailanganin mo ang lahat ng iyong kapangyarihan. Dahil tatawagin mo mismo ang puting diyosa para linisin ang reyna. Nilapit ni Barracuda ng husto ang kampilan. Sigurado kang yun lang? Hindi, Abner. Dapat pumasok ang reyna sa kaldero. Hawak ng tubig nito ang kapangyarihan ng diyosa. Tanging paghipo lamang nila ang makakapagpagaling sa kanya. Ngunit tandaan mo, Abner, dapat kusang loob na pumasok sa tubig ang reyna. Kung siya ay dinaya, pinilit o inabuso, siya ay mauhulog sa kalaliman at mawawala magpakailanman. Paalala ni Hashirama. Binaba ni Barracuda ang kampilan nang makakuha na siya ng sapat na impormasyon. Salamat, dakilang Hashirama. Salamat. Nagsimulang umalis si Barracuda ngunit lihim na gumamit ng mahika si Hashirama para palutangin sa hangin ng isang punyal na nasa sulok ng pinagmulan niya. Naramdaman ito ni Barracuda kaya inilihis niya patungo sa direksyon ni Hashirama ang punyal gamit lamang ang isang kurap na mga mata. Napanganga na lang sa nangyari ang hukluban na di na nakaimik nang dumiretso ang punyal sa kanya. Tumuhog ang punyal sa tiyan ni Hashirama. Itinaas ni Barracuda ang kampilan at pinasadahan pa niya ng isang hiwa si Hashirama. Halos hindi makahinga ang hukluban sa taglay na kapangyarihan ng kampilan. Tumalsik palabas sa tiyan ni Hashirama ang kulay berdeng dugo. Napaigik ito sa sakit pagkatapos ay napaluhod sa panghihina. Umalis si Barracuda sa loob ng kuweba kung saan paglabas niya ay nilagok niya ang laman ng isang bote para manumbalik ang dating anyo. Iniwan nitong naglulupasay sa sakit si Hashirama bago nawalan ng malay sa sahig ng kuweba. Habang pauwi sa bahay si Javier sakay ng kanyang kabayo, ay pinanonood siya ni Haring Jericho mula sa bintana ng Corridor Palace. Biglang lumitaw si Elias at lumapit ito kay Haring Jericho. "Kamahalan, maayos lang ba ang lahat?" Tanong ng binata na nag-aalala para kay Haring Jericho. Pero sinabi ni Haring Jericho na nasa maayos pa rin ang lahat at wala siyang dapat na ipag-alala. Subalit hindi kumbinsido si Elias at inamin niya kay Haring Jericho na nahahalata niya ito na ilang araw ng balisa, kaya pinaalalahanan niya ito na kung anuman ang gumugulo sa isipan, huwag siyang mag-atubiling lumapit sa kanya. Dahil kahit ano pa man yan ay nakahanda siyang tumulong. Sinabi niya na bukal sa loob niya ang pagtulong at gagawin niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Isinaalang-alang naman ni Haring Jericho ang kanyang mga sinabi at lubos itong nagpasalamat sa mga konsiderasyon nito sa kanya. "Huwag mo na akong alalahanin. Ayos lang talaga ako." Wika pa ni Haring Jericho sabay tinapik sa balikat si Elias. "Kung may magagawa lang sana ako." Sambit bigla ni Elias na agad naman ikinataka ng batang hari. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Haring Jericho. "Gusto ko lang malaman mo na lagi ako nasa likod mo, Jericho. Ano man ang mangyari." Tugon ni Elias. "Hindi ko ito pagdududahan, Elias. Salamat. Lubos ang tiwala ko sa iyo."
Gumaan ang loob ni Elias sa sinabi ni Haring Jericho at nagpasya na siyang umalis. Bumalik naman sa pagtutok sa bintana si Haring Jericho habang iniisip ang tungkol sa kanyang asawa at umaasang nakahanap na ng solusyon ang magtiyuhin sa problema niya. Habang pauwi naman ng bahay, nadaanan ni Javier ang tiyuhin na namimili ng hapunan sa palengke. Nilapitan niya ito at kinuha ang mga pinili nito. Habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Javier ang resulta ng ekspedisyon niya mula sa kuweba ni Hashirama. Ipinaliwanag niya kay Mang Rigor na ang espiritu ni Reyna Michelle ay nilamon na nga ng Tene Diaga at ang kanyang katawan ay walang ibang laman kundi isang sisidlan na puno ng kalooban ni Raya. Ang tanging paraan para mapalaya siya ay dalhin siya sa Cauldron Arya Narhod at ipatawag ang White Goddess. Hawak mismo ng tubig ng cauldron ang kapangyarihan ng Diyosa kung saan tanging ang haplos lamang nila ang siyang lunas at makapagpapagaling kay Reyna Michelle. Pero kailangan niyang kusang loob na pumasok sa mga ito o ang kanyang kaluluwa ay mawawala na sa kanya magpakailanman. Napakaraming bagay na dapat gawin. At ipapatawag ang mga puting Diyosa. Lampas na yata sa kakayahan ko yun. Ano bang naisip na matandang yun para sabihin iyon lang ang tanging paraan? Nilapag agad ni Javier ang mga pagkain sa lamesa pagpasok nila sa bahay. Sa tingin ko hindi, iho. Ang tanging taong nagdududa sa iyong kapangyarihan ay ikaw. Saad ni Mang Rigor. At kahit na gawin ko iyon, kailangan nating dalhin si Michelle sa cauldron sa mismong lugar kung saan wala kang makikitang pananim. Malamang din na hindi siya kusang loob na sumama sa atin. Wika naman ni Javier. Naisip ko na yan. Sabay ipinakita ni Mang Rigor kay Javier ang isang maliit na bote na may kulay orange na likido sa loob. Kinuha niya ang bote at ininspect niya ito. Katas ng belladonna? Naibulalas ng binata. Nagbunga na rin ang lahat ng pag-aaral ko. Isa yan sa perpektong gamot na nailikha ko. Pagmamalaki pa ng matandang manggagamot. Ngunit ito ay isang malakas at mapanganib na gamot, Tiyo. Baka di kayanin ni Michelle. Pangamba ni Javier. Mas delikado kung hahayaan nating gumagala ang isang traidor sa Terra Veda. Saad naman ni Mang Rigor. Saka kailangan maging bukal sa loob ni Michelle ang pagpasok niya sa cauldron. Dapat niyang gawin ito ng kusa o hindi na masisira ang gayuma. Wika ni Javier. Diyan sa bagay na yan ako sumasang-ayon. Maaring wala sa ating kapangyarihan ang pagpilit sa kanya sa paglubog sa mahiwagang tubig. Turan ni Mang Rigor. Kung gayon, mawawala rin ang saysay itong ginagawa natin. Dismayadong sabi ni Javier at napaupo sa mesa. Ngunit para sa isang taong kilala ko ay posible. Ani ni Mang Rigor, kaya naman napaisip si Javier. Si Jericho? Hula ni Javier. Tumango si Mang Rigor. Siya lang ang makakarating sa parte ni Michelle na nananatiling totoo. Paliwanag ni Mang Rigor. Mukhang hindi rin uubra. Hindi kumbinsido si Javier. Minamaliit mo ang kapangyarihan ng pag-ibig, Javier. Dahil ba wala ka naging kasintahan? Turan ni Mang Rigor. Napataas naman ang isang kilay ni Javier. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Paano ko doon magagamit ang salamangka ko kung katabi ko si Jericho? Sigurado hindi niya iiwan sa tabi si Michelle. Mabibisto niya agad ako sa isang iglap lang. Pangamba ni Javier. Hindi, kung hindi kanya makikilala. Napatawa si Javier nang maisip kung anong pinupunto ng tiyuhin. Hindi, ayoko. Hindi na yun mauulit. Baka mapatay niya lang ako pag pinakita ko sa kanya si Barracuda. At alam mo rin kung gaano nakakapagod ang paggamit ng gayumang iyon, Tiyo. Wala akong lakas para gawin iyon at isagawa ang seremonya. Sambit ni Javier na may pag-aalangan sa sarili. Hindi niya kayang humarap muli kay Haring Jericho sa ganoong estado
dahil mauungkat lang ang pait at bighating nararamdaman nito nang mamatay ang ama sa harap niya mismo habang ito ay ginagamot. Kung gayon, kailangan mong hugutin ang iyong lakas. Ikaw na rin na nagsabi na nangako ka kay Jericho, di ba? Panunodyo pa ni Mang Rigor at lumabas ng bahay para puntahan si Haring Jericho upang maiparating sa kanya ang planong naisip nila. Ilang patak lamang ng katas ng belladonna ay maaari na nilang madala ang reyna sa cauldron kung saan hihikayatin siya ni Haring Jericho na lumublob sa tubig nito. Pagkatapos ay isasagawa naman ni Javier ang isang seremonya upang linisin siya habang nagbabalat kayo gamit ang aging spell para itago ang kanyang pagkakakilanlan kay Haring Jericho. Napatalima na lang si Javier kahit alam niyang mahirap sa kanya na gawin ito. Di naglaon, nakatayo na ang tatlo sa isang pribadong silid kung saan makikita ang ilang baluti ng kabalyero na maayos na nakasabit sa isang istante. Kalat din sa masikip na silid ang ilang mga helmet, espada at mga kagamitan sa pakikipaglaban. Tila nasa loob sila ng isang armory, ngunit iilang otorisadong tao lang ang maaaring maka-access sa pribadong lugar na ito. Ginagamit ito ni Haring Jericho para sa mga lihim na pagpupulong. Itong katas ng belladonna, anong mga epekto nito? Seryosong tanong ni Haring Jericho kay Mang Rigor habang tinitingnang maigi ang laman ng bote ng belladonna. Makakatulog lamang ang pasyente ng mahimbing. Iyon lang ang epekto nito, kamahalan. Tugon ni Mang Rigor. Ano ka mo? Pasyente? Gulat ng batang hari. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga pasyenteng malubhang nasugatan para hindi maramdaman ang sakit ng operasyon. Paliwanag naman ni Mang Rigor. Kung ganun, gaano katagal ito epekto sa kanya? Kasunod tanong ng batang hari na tila hindi kumbinsido sa plano ng magtiyuhin sapagkat siya ay nag-iingat sa paggamit ng mahika dahil ang paggawa nito ay paglabag sa sarili niyang mga batas. Gayunpaman, nagawa naman siyang paliwanagan ni Mang Rigor sa maayos na paraan kung saan ito lamang ang maaaring solusyon sa kanilang mga problema. Sinabi rin ng matanda na may kilala itong mangkukulam na makakatulong sa kanila, subalit agad na nag-atubili si Haring Jericho na isama ito sa plano dahil noong huling beses na ipadala siya ni Mang Rigor ay napatay lamang ang kanyang ama sa oras ng gamutan. Ilang oras? Ito ay kailangang ipainom ng ilang beses sa isang araw upang magbigay ng tuloy-tuloy na pagtulog, kamahalan. Paglilinaw ni Mang Rigor kay Haring Jericho. Pero di higit sa 3 araw. Sabat naman ni Javier. Tama po yun, kamahalan. Ngunit ang katas nito ay hindi maaaring tumagal ng mahabang panahon. Wika pa ni Mang Rigor. Napakunot noon naman si Haring Jericho. Pues, anong mangyayari kapag sumobra tayo? May kabang sabi ni Haring Jericho. Nagkatinginan sina Mang Rigor at Javier sa isa't isa. Nagtataka naman si Haring Jericho sa parehong reaksyon ng magtiyuhin. Hindi ito matitiis ng katawan. Pahayag ni Javier. Salamat, Javier. Natutuwa akong marinig yan. Medyo sarcastic na pagkakasabi ng batang hari. Bagamat ito'y garantisado at puro, may iilang side effects rin ito na dapat iwasan. Ngunit hindi naman nag-aalala si Mang Rigor sa kabila nito dahil maraming dose ang nilagay sa potion upang mas tumagal pa ito sa oras na inaasahan. Ang 3 araw ay sapat na panahon na para sa atin upang maglakbay sa Cauldron Area Narhod. Wika ni Javier. Napatingin naman si Haring Jericho kay Mang Rigor dahil ang akala niya ay makakasama ito sa kanila. Pero ikaw mismo ang mangunguna sa amin sa paglalakbay. Bakit? Tanong ni Haring Jericho. Hindi ko maaaring. Napahinto sa pagsasalita ang matandang manggagamot nang sumabat si Haring Jericho. Anumang sakuna, anumang hindi inaasahang mga pangyayari. Ngunit pinahinto rin siya ni Mang Rigor. Walang dahilan para maghinala na hindi magiging maayos ang lahat, kamahalan. Kung wala tayong gagawin,
Maaaring mawala na sa inyo ng tuluyan ng reyna. Ani ni Mang Rigor sa nagdadalawang isip na hari. Javier? Tumingin siya kay Javier at isang tangulang na nakuha niya ang sagot dito. Napatango rin si Haring Jericho bilang pagsang-ayon na gawin na ang misyong ito. Ang pagpapatawag sa Diyos ang ito, mangangailangan rin ba ng mahika? Tanong pa uli ni Haring Jericho. Ito ay isang ritual na maaari lamang gawin ng isang mangkukulam. Ito lang ang tanging paraan, kamahalan. Ang pangkukulam ay kailangan ding labanan gamit ang pangkukulam. Maikling paliwanag ni Mang Rigor. Susuwayin ko talaga ang sarili kong mga utos. Saad naman ni Haring Jericho na nag-aalangan pa rin sa naisip na plano ng magtiyuhin. Tiningnan siya ng seryoso ni Mang Rigor. Upang iligtas ang iyong mahal na reyna o mailigtas ang asawa mo ay kailangan nating labagin ang anumang humahadlang sa atin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Nagawa rin ito ng iyong ama, kaya naniniwala akong magagawa mo rin ito. Wika ni Mang Rigor, tapos tumingin siya kay Javier na tahimik lang na nakikinig. Kung gayon, nakapagdesisyon na ako. Magkakaroon na tayo ng mangkukulam, ngunit mapagkakatiwalaan ba siya? Tanong pa ni Haring Jericho sa manggagamot. Itataya ko ang buhay ko. Sabay napalunok ng laway si Mang Rigor at ganun din si Javier na medyo kinabahan. Tiniyak mo rin yan noon, Mang Rigor, ngunit namatay ang aking ama sa kami ng gayong tao. Sabi ni Haring Jericho na bahagyang napapailing na lang. Magiging ganap na iba ang mangkukulam na ito. Iba sa ipinadala kong mangkukulam sa inyo. Ani ni Mang Rigor. At paano ka naman nakakasigurado? Lintaya ng hari. Kasi po kamahalan, sa pagkakataong ito, pumili po ako ng isang babae. Agad napataas ang isang kilay ni Javier at tinapunan ng masamang tingin ng tiyuhin. Tumango lamang si Haring Jericho kay Mang Rigor bilang pagsang-ayon na magiging maayos din ang kalalabasan ng lahat. Matapos ang maikling pagpupulong, dali-daling lumabas ang tatlo ng secret room para ihanda ang mga gamit na kakailanganin nilang dalhin sa misyon. Umuwi muna sa bahay ang magtiyuhin, samantalang nagtungo naman si Haring Jericho sa silid nilang mag-asawa para mapag-isa at mapagmuni-munihan ng lahat. Habang naglalakad ng nag-iisip sa gilid ng desk table niya, biglang pumasok si Reyna Michelle at lumapit sa likuran ni Haring Jericho. Naramdaman ni Haring Jericho ang presensya ng asawa, kaya lumingon siya agad dito. Bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ng asawa na tila walang iniisip na problema, bagay na ikinatuwa naman niya. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang magalit, lalo't ginagamit ni Raya ang inosenteng kamalayan nito sa masamang gawain. Kamusta ang pagsasanay, kamahalan? Usisa ng Reyna habang lumalapit na nakatago sa likod ng mga kamay. Maayos naman. Tipid na sagot ng batang hari. Nanalo ka ba o natalo? Kasunod na tanong nito. Medyo pareho. Sumandig si Haring Jericho sa desk niya. Biglang tumaas naman ang mga kilay ni Reyna Michelle. Grabe kang magsinungaling, Jericho. Pareho ang suot mo kaninang umaga at ang baluti mo ay nananatiling hindi nagalaw. Hindi ako tanga. Saan ka ba talaga nagpunta? Siguradong hindi pagsasanay ang pinuntahan mo. Nasyak si Haring Jericho dahil ngayon lang niyang nakitang magalit at magtaas ng boses ang asawa. Hindi siya makapagsalita ng maayos dahil alam niya na kung magpapalusot uli siya ay malalaman din ng asawa niya ang totoo. Matalino ito at hindi basta-basta naloloko, kaya nga buo ang tiwala niya rito noong una kung saan madalas pa nga niyang hingan ng payo. Pero iba na sa pagkakataong ito sapagkat nabalot na ng galit at pagkapuot ang kanyang puso. Tiningnan siya ni Reyna Michelle ng diretso sa mga mata. May nagawa ba akong mali?
Sinabi nang wala sa oras. May sinabi ba akong hindi dapat? Ako ang asawa mo, Jericho. Hindi ko kaya nakikita ka nasasaktan para sa mga tao. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang bumabagabag sa isipan mo. Pagsusumamo ni Reyna Michelle na halos maluha-luha na. Ngunit alam ni Haring Jericho na umaarte lang ito upang makakuha ng sapat na impormasyon sa kanya. Mahal kita, Michelle. Higit pa sa inaakala mo. Walang bagay na hindi ko kayang gawin alang-alang sa'yo. Mula sa pusong sambit ni Haring Jericho. Napansin naman ni Reyna Michelle kung gaano kalungkot ang mga mata ni Haring Jericho. Hindi niya maintindihan ng sarili. Ngunit naguluhan siya sa biglang naramdaman niya. Parang bigla siyang nakadama ng sakit o konsensya sa mga sinabi ng butihing asawa. Alam ko, sinabi ni Reyna Michelle pero nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Haring Jericho ng mahigpit. Tinignan lang ito ni Reyna Michelle na naguguluhan pa rin sa ikinikilos ng asawa. Hindi siya sigurado kung may eksena lang si Haring Jericho pero sinasabi ng puso niya parang ito ang dating Jericho na minahal niya ng lubos na siyang inalayan niya ng puso't kaluluwa. Matagal siyang niyakap ni Haring Jericho hanggang sa parang marinig niyang umiiyak ito. Hindi siya makareact o makasalita. Nanatili na lang siyang nakatayo habang yakap-yakap ng asawa. Naguguluhan na ang isip ni Reyna Michelle sa mga nangyayari pero para sa kanya, mas gusto niya ang ganito kahit wala siyang maramdaman na pagmamahal. Samantala, sa wakas ay nakahanap ng isang mahaba at itim na gown si Javier mula sa cabinet ni Reyna Michelle na gagamitin niya para sa pagpapalit anyo bilang ganap na babae. Ipinakita niya agad ang gown sa tiyuhin niya. Ano sa tingin mo? Ayos ba? Tanong ni Javier. Oh, medyo bagay naman sa'yo. Sa totoo nga, mas babae ka pang tignan kaysa sa mga dalaga sa bayan. Biro pa ni Mang Rigor. Natawan na lang ang binata. Salamat. Pumasok sa silid si Javier upang itago sa bagang black dress ni Reyna Michelle. Nakalimutan mo ang isang bagay. Napatigil si Javier sa tapat ng pintuan at lumingon sa kanyang tiyuhin na may bahid ng pagtataka. Di naglaon ay nakuha naman agad ni Javier ang ibig ipahiwatig ng mga tingin ni Mang Rigor. Sa tingin ko kailangan nito ng sinturon? Oo, tama pala. Pumasok na si Javier sa silid upang iimpake na ang mga gamit sa kanilang dadalhin sa mahabang paglalakbay. Mamayang gabi na sila gagayak ni Haring Jericho patungo sa cauldron. Maya-maya pa ay lumabas na si Javier at inabot kaagad ng tiyuhin ng potion sa kanya kasama na ang pangontra nito. Nilapag ni Javier ang bag sa lamesa. Tandaan mo, kailangan mong mapanatili ng 2 patak kada 6 na oras para tuloy-tuloy ang tulog ni Michelle. Huwag kang lalagpas doon. Naiintindihan mo ba? Paalala pa ni Mang Rigor. Tumangulang si Javier at isinabit ang bag sa likod. Itinago niya ang potion sa bulsa. Sa tingin mo ba magtatagumpay tayo, Tio? Tanong pa ni Javier habang palabas sila ng bahay. Kinakailangan. Tugon ni Mang Rigor, saka sila lumabas ng bahay upang maihanda na ang lahat. Naglagay sila ng 2 kabayo sa bukana ng gubat upang magamit sa mahabang biyahe. Pagkatapos ay kumuha ng isang maliit na kariton si Javier na gagamitin para maisakay si Reyna Michelle palabas ng palasyo sakaling mapatulog nila ito. Matapos magawa ang mga kinakailangang paghahanda para sa mahabang paglalakbay, nagpagawa kaagad ng isang masarap na hapunan si Haring Jericho para sa kanyang asawa. Inanyayaan niya ng gabing iyon si Mang Rigor na saluhan sila upang mapag-usapan ng ilang mga bagay tungkol sa pagpapalakas ng kaharian. Sa bagay na ito, aasahan nila ang kooperasyon ng bawat isa na naaayon sa kanilang plano. Kailangan maging maayos at mapanatiling hindi makahalata ang reyna sa kanilang binabalak dahil isang beses lang nila ito gagawin.
Kapag pumalpak sila, wala nang rason para ituloy pa ni Haring Jericho ang misyon na ito. Habang naghahapunan ng tatlo sa lamesa, kasalukuyan namang nilalagyan ni Javier ng baledona ang pitsel ng alak na nakalatag sa mesita. 6 na patakang ibinuhos niya rito para tuloy-tuloy ang tulog ni Reyna Michelle na aabot hanggang umaga. Kinalukay niya ang alak gamit ang isang kutsara nang gayoy hindi mag-iba ang lasa. Matapos nito ay lumapit siya kay Reyna Michelle para alokin ito ng alak. Alak, kamahalan? Wika ni Javier at takmang ibubuhos na ang alak, ngunit hinarangan ito ng kamay ni Reyna Michelle. Parang napalunok ng buto ng santol si Javier. Naisip niyang baka nahalata ni Reyna Michelle ang mga binabalak nila. Hindi muna ngayong gabi. Salamat, Javier. Tanggi ng Reyna. Naiatras ni Javier ang pitsyel tapos tumingin siya sa tiyuhin at kay Haring Jericho upang humingi ng alalay. Ngumiti si Haring Jericho at biglang itinaas ang kopita para sa isang kampay. Lumistansya si Javier ng konti sa Reyna. Isang kampay naman dyan. Sambit ng batang hari. Kamahalan? Pagtataka ni Reyna Michelle. Isang kampay sa... Saad ni Haring Jericho na hindi din alam ang sasabihin. Nagkatinginan sila ni Mang Rigor. Isang kampay sa Reyna, sabi ni Haring Jericho. Naitaas ni Mang Rigor ang sariling kopita para samahan ng hari. Ako? Ano bang nagawa ko? Naguguluhan pa rin si Reyna Michelle. Tinignan ni Haring Jericho si Mang Rigor. Dahil napanatili mo ang iyong kamaharlikan, mahal na ginang. Dahil dito, lubos na natutuwa ang hari. Sundot ni Mang Rigor. Napangiti si Reyna Michelle sa narinig. Napakabait niyo po, Mang Rigor. Pero hindi ba dapat sa Terraveda tayo magpugay? Saad ng Reyna, kaya parang dinuraan sa mukha si Mang Rigor at hindi nakaimik. Nilagyan ng alak ni Javier ang kopita ni Reyna Michelle habang tinatawanan ng reaksyon ng mukha ng tiyuhin. Tama, para sa Terraveda. Wika ni Mang Rigor na labis na natawa nang malagyan na ng alak ang baso ng Reyna. Para sa Terraveda. Segunda naman ni Haring Jericho. Para sa Terraveda. Wika naman ni Reyna Michelle at sabay-sabay umiinom ng kani-kanilang mga alak. Matapos nito, nagsimulang titigan ni Haring Jericho, Javier at Mang Rigor si Reyna Michelle. Naghihintay na umepekto sa kanya ang katas ng belladonna. Pero ilang segundo na ang lumipas ay tila naging normal lang kay Reyna Michelle ang tinunggang alak. Nag-alala tuloy ang tatlo dahil mukhang hindi umubra ang pampatulog kay Reyna Michelle. Pangiti-ngiti pa ito sa kanila nang magpatuloy sa pagkain. Napansin niya ang kakaibang mga titig at ipinupukol ng tatlo at ang pagkain na hindi pa ginagalaw ng asawa. Mukhang bigo sila sa plano nila. Hindi ka pa kumakain, mahal? Saad ng Reyna. Hindi pa ako. Napahinto si Haring Jericho nang bumaba ang talukap ng mga mata ng asawa at tila nakaramdam ito ng pagkahilo. Agad hinila ni Javier ang isang plato na may nakalatag na tinapay at itinapat sa harap ni Reyna Michelle kung saan dito bumagsak ang mukha nito kaya naiwasang mauntog ang ulo sa lamesa. Kaagad nagsitayuan sa mesa si Mang Rigor at Haring Jericho para kumilos. Samantalang lumabas si Javier para kunin ang kartilya na itinago sa isang bakanting silid. Sigurado ka bang ligtas ito, Mang Rigor? Tanong pa ni Haring Jericho matapos niyang ilapag ang baso sa lamesa. Itataya ko rito ang aking buhay, kamahalan. Magtiwala lang kayo sa akin. Paniniguro naman ni Mang Rigor.